agitated ka, pero hindi mo alam kung ano talaga ang nangyayari sa ground. Maraming mga kwento na paulit-ulit na sinasabi ko nga sa mga tropa. Yung kwento kasi dito, kako, is parang summarize eh. Pumasok sila, dumating ang Army, ang AFP, lahat yan, pati Air Force, Navy, lahat na. Eventually, happy ending, na-liberate natin ang Marawi. Pero yung individual na kwento ng bawat tropa, I have my own story, and they have theirs. Meron din sila. Ang perspective ko iba rin ang pagtingin nila. Every time may masasaktan sa amin, may double tap na nga kami na tropa. Double tap, na-winded ngayon, na-evac, gumaling, bumali, unfortunately uli, na-wounded din naman, kaya ang tawag namin sa kanila double tap. Pero tinatawanan namin yan. Tatawanan namin ang tropa, ano ba naman yan? Na-wounded ka na naman. Pero ano na yung mga joke lamang yun between us. Hindi po pwedeng i-joke nila kung ano-ano lamang kasi hindi biro ang masaktan doon. Napakaraming nasaktan dyan na habang buhay nilang niladala. May tropa ako. Putol ang paa. Na landmine sila. Ito na yung nasa sa gilid na kami ng lawa sa Marinaot. Patapos na eh. Patapos na ang gera nun. 4th month na siguro ito. Oh, mga ganon. Naglalakad sila eh. Naglalakad sila. Na-clear na nila ang bahay. Clear na nila ang objective. Lumabas sila sa bahay to check yung paligid ng bahay. I-check lang nila. Kasi hindi naman po pwedeng hindi mo i-check ang objective mo. Sa labas lang. Pag-apak lamang dyan. Sumabog na. Naputo lang kanyang paa. 2 paa. Tuhod. Yung isa naman, umabot hanggang sa may in between. Itong sa hita niya. Na ano yan. Dumaan pa sila sa akin nung cleared na. Tapos na eh. Cleared na. Kaso lamang sa labas, meron na naman doon mga landmine. Naapakan daw yan, tapos yun na, sumabog. I don't know kung tama yung kwento na yun, pero ang sabi, may umihi daw, na naglalakad sila doon, tapos mamaya umihi, yung sa pag-ihi niya, doon niya naapakan yung trigger, doon sumabog sa, ang pinaka-trigger niya, pag-apak niya doon naman sumabog sa kabila, doon naman yung tropa. I don't know kung totoo nga yun, umihi yun. Pero ang nangyari doon is, idinaan sila sa akin. Inilagay sila sa parang folding bed eh. Kitang-kita ko eh. Nadoon yung ang tropa. Hawak-hawak pa niya yung combat boots niya. Hawak-hawak pa niya na kasi parang nagmamadali yung tropa. Yumuyo ko yan kasi siyempre ang dinadaanan. Yoyo ko, tapos uneven ang karsada, ang daanan dahil siyempre maraming mga debris dyan. Magulo na eh. Nandiyan yung mga semento na nadurog, mga yero. Anyway, tumatakbo sila. Tapos, patagitagilid siyempre yung yung pagbuhat sa kanya. Pero yung tropa, hawak-hawak niya yung paa niya. Kasi nga halos mapuputol na ba. May konti na lamang talaga na nagdadala. Pagdating sa akin doon, sabi ko, dali na sa ambulansya. Pagdating sa akin na doon, sabi, sir, babalik ako sir. Babalik ako, sir. Parang, imagine mo yun. Yung tropa na wounded, kita ko na eh. Halos maputol na yung paa niya eh. Hindi ko nga akalain na 2 paa pala yung mapuputol sa kanya. Pero syempre, yun, sa hospital na natin yun. Nakita siguro na kung gano'n katindi yung tama nun. Pero yung sinabi ng tropa sa akin nung pagdaan sa akin doon, kasi siyempre sinalubong ko yan, pag doon, sabi niya, sir, babalik ako, sir.
Tindi. Ang tropa, wounded. Hawak-hawak niya yung paa niya para hindi malaglag. Kasi mahuhulog eh, kasi putol na eh. Malalaglag na yung paa niya eh, kaya hinahawakan nga niya eh. Ano yun? State of shock siya, kaya ang sinabi agad niya, sir, babalik ako, sir. Kasi nga, dahil nga sa, naikwento ko kanina, may mga double tap kami, na may mga na-wounded, bumabalik, lalo na yung mga minor lang, mga sharpeners na mga na-treat lamang dyan after maturo ka ng konti, anti-tetano, ano man yan, tapos, syempre, pares ng konti, balik uli yan, babalik. Hindi siguro pa nag-sink in dun sa tropa ko. Hindi pa nag-sink in sa kanya kung gano'ng katindi ang tama niya. Yung na-develop na mentality sa kanya, dahil dun sa months na continued ang samahan namin dun, matindi. May tama siya, hindi pa pumasok sa isipan niya na matagal na recovery ito kasi paputol itong paa ko. No? Ang sinabi niya, sir, babalik ako, sir. Ha? What? Anong klase to? Ang tindi. Ito yung mga kwento na paano ito masasabi namin dun sa yung mga individual stories nila, paano namin siya masasabi na ganun-ganon lang. Yung company commander ko, yung naikwento ko lamang kanina, no? Yung company commander ko, nung matamahan ko, ang worry niya, sir, paano ang company ko, sir? May tama ako. Balik agad ako, sir. Balik agad ako. Sabi ko lang sa kanya, sige lang, lang yan. Pagaling ka muna. And then, pag okay ka na, focus ko muna sa recovery mo. Wag mo nang isipin yung kumpanya mo. Pag, pwede kang bumalik. Depende pa yan. Tingnan natin. Basta focus ko muna doon sa recovery mo. Okay? Lahat eh. Lahat. Even me, myself, even my family. Siyempre, isinasama namin dito, even my son. Sa gabi, ako rin, pamilyado rin ako. May anak din ako, may misis din ako. Kumukontak-kontak din ako, kumusta. Hindi ko siyempre sinasabi kung ano talaga ang nangyayari sa akin kasi I don't want my wife to worry and even my son to worry. Nakusap ko yung ano ko Sabi ko sa kanya, nagtanong ako sa kanya kasi pinagkukwentuhanan doon ng mga classmates niya. Elementary pa lang siya nun pinagkukwentuhan ng mga classmates niya yung nangyayari sa Marawi. So, sinabi ko sa kanya ba na, sinabi mo sa kanya na ang daddy mo ay fighting in Marawi. Hindi doon niya masabi basta-basta kasi baka daw sabihin sa kanya, iba yung sabihin sa kanya na, ganun ba? Baka hindi niya alam kung ano magiging reaction nung mga classmates niya na pag nalaman, nadoon siya sa Catholic school na ang daddy niya ay nasa sa frontline sa main battle area. Siyempre, proud siya sa akin, kaso lamang ayaw niya sigurong, i-reveal dun sa iba. Pero sinabi niya sa teacher niya na my daddy is a battalion commander fighting in the front lines in the main battle area niya sa Marawi. Kasi alam naman niya yun Ang beauty doon is, na-touch ako doon kasi yung school nila, they initiated na magsulat ang mga classmates ng anak ko and even doon sa grade na yon, yung lahat na yon, gumawa sila ng sulat na para bagang address doon sa mga sundalo fighting in Marawi. So, tuwa ako noon. Hindi ko man nakuha yung sulat ng anak ko. May mga resupply na ginawa noon na kasama na yung mga letters
So kami nun, tuwan-tuwa ako sa mga tropa. Sabi ko, ito, may mga sulat dito. Hindi ito nakapangalan sa inyo kasi ginawa ito ng mga elementary students na para sa lahat ito. Para sa lahat. Hindi ito akin lamang, hindi para sa'yo. So, ang nakalagay doon, may mga title pa nga doon My Dear Hero, Soldier. O mga ganun, mga sulat ng mga ano. Pero, sa isang sundalong tulad namin, lahat kami nun. Lahat ng units doon actually, may mga letters na nagdatingan na kasi dumami na ng dumami yung mga mga letters. Tuwan-tuwa kami nun. Grabe ang pinicturan ko pa nga yung yung letter sa akin Tapos panay pa yung pinipicturan ko yung mga tropa namin na binabasa niya yung mga letter na yun. So sinasabi ko ulit sa kanila, ito na Imagine mo yung mga bata, wala nang masyadong alam Pero na-appreciate nila yung effort ninyo. Na-appreciate definitely ng parents nila yung effort ninyo. So ganito, katindi yung support sa atin ng mga taong bayan. Ganito ang support sa atin ng buong Pilipinas. Ganito ang support sa atin ng citizenry. Atin sila. Sa atin sila. At yung kalaban natin, awan ko lang kung saan sila kumukuha ng suporta nila ng mga ganito. What I'm saying is, nakakataba ng puso. Yun siguro yung mga contributing factors na halos lahat ng tropa doon sa loob, sa main battle area, doon sa front line, ayaw talaga niyang basta-basta umalis dyan nang hindi natatapos ito. Na yung simula na ang effort nila, tatapusin nila hanggang sa simula. And that is perhaps the reason kung bakit nasabi ng isang tropa ko na wounded, na putulan ng paa na, sir, balik ulit ako, sir. Dinalaw ko sila sa Biluna. Dinalaw ko sila. Dalawa sila noon na naputulan talaga ng paa. And I'm so grateful noon kasi grabe ang mga nag-support sa kanila ng mga NGO, civil society para matulungan sila. The time na nadoon sila sa Heroes Ward sa Biluna. Yung pagkatapos na. Ang sineshare ko naman is yung story nila nung nadoon pa sila bago sila i-evac. Tindi. Siguro, wala naman siguro sa normal na tao ang matamaan ka halimbawa at i-evac ka, siguro baka matutuwa ka pa dun Sabi mo, salamat, nakaalis na ako rito sa gera-gera rito. But no. Hindi ganun nun. Iba noon. Kung may tama ka man, okay lamang yan. Huwag na yan. Huwag nang i-report yan. Maliit lamang naman yan paturo ka na lamang doon sa ating medic dyan. Ang tititunod, baka mamaya may kalawang yung bumaon dyan sa alisin mo na lamang yan. Kasi ayaw nila na maging ineffective. Ang gusto nila, samahan. Samahan yung tropa na may iwan. Walang gustong, wala yung parang mamalinger, sir, may tama ako, sir, magpapaibak ako, no. Wala yan. Never nangyari yan doon sa amin sa 51st Infantry Battalion. I'm sure, ganun din. Lahat ng mga kasama ko doon, Marines, sa PNP, Special Forces, Scout Ranger, lahat ng dyan, sa LRC, lahat kami doon. Walang ganun yan. Kasi, ang tindi ng samahan. Even now, pag nakikita-kita kami, yung pa rin lagi ang pag-uusapan. Anyway, ituloy ko lang yung madami kasing mga pumapasok ba. Kaya minsan hindi ko masyadong ma-organize ang pagkakasunod-sunod. I am also overwhelmed by emotion kung paano ko babalik-balikan itong mga ito. Kaya pag may pumasok sa akin na isang magandang i-share, isineshare namin yan para lamang. Nung patapos na kami nun, final stretch, tawag namin nun. Nasa sa final stretch. We were there
in Marinaot. Barangay Marinaot, tama, Marinaot yan. Gilid na kasi ng lake. Gilid na ng lake yan. Papunta ng pier yan. Kanya-kanyang sektor. Itong linyang ito, akin ito, ang sa akin, linya ko to. Dire-diretso yan. Puro mga bahayan yan, tapos lake. Tubig na yan. Tapos, kalye naman yan. Mahaba, kalye. Another block yan. Another block naman na mahaba na naman, another unit na naman yun. Karsada. Another na naman na pahaba na naman uli na linya ng mga yan, another unit na naman. Kasi final push na kami nun. Papunta na kami doon sa dulo baga. Lake na rin yung dulo doon. Sa kaliwa ko, lake na. Patapos na eh. Papunta na kami doon. Meron, ito na lang, punong-puno ng pagsubok. Nadulo na naman. May isang bahay doon, ang luwang-luwang ng kanyang ang luwang-luwang ng kanyang parang salas. Ang luwang ng kanyang salas ba? Ang kalaban, syempre, may butas na naman uli sila doon sa kabilang dulo doon. Kami naririto. Kung imagine natin yan, maluwang na malaking building yun eh. Parang salas sa baga. Basta open yan. Nadudun sila, may mga butas sila na nadudun lang ang muscle nila. Tapos kami naririto. Hindi ako pa pwedeng kumaliwa. Tubig. Hindi ako pa pwede sa kanan, karsada. May expose na naman ako doon sa kabila na naman. Ang kalabanado doon sa kabila. Siyempre, pag pumunta ka doon sa karsada, siyempre, mahagip ka na naman ng sniper yan. So, tutuhugin ko yan. Ang term namin, tutuhugin mo na naman ulit mga bahay-bayan. I-open na naman yun, open. Paano ko na naman ito ulit? Pupuntahan na naman ulit ito. Paano ko naman i-cross yun? Yung mga open na yan, ano yan eh, pwede kasing pag pumasok ka doon sa open na yon, yung kalaban, pwede ka lamang nila doon si butas sila, hagisan lamang dyan ng granada o kaya yung mga improvised na molotov nila o kung ano man, so yari na naman kayo doon. Hindi po pwede yan. Kinakailangan i-clear mo muna yung other side bago ka magkocross dito. Ang ginawa nga ng mga tropa, ako sa 11DRC to eh, na naka-attach sa akin. Doon sa bubong, dumaan, bubong naman kasi dyan, buhos lahat yan kasi building na kasi yan Nasa sa parang commercial district na kami noon papunta na ng pier yun. Mga building yan. Sa bubong na, tapos pumunta pa doon sa kabila, nag-rappel, may video ako nun. Kinukuha na namin sila ng video nun. Nag-rappel para lamang makatawid kami doon para lamang mapaalis nila yung kalaban doon, ma-occupy, para mag-cross lamang namin yung open area na yan. What I'm saying is, nadudo na pagmamadali namin ba na matapos na ito, doon pa lumabas uli yung panibagong titipis namin. Gamitin natin yung bubong. Doon na naman tayo sa pinakabubong niya na buhos naman. Doon na naman tayo dumaan. Huwag na natin daanan dito sa baba. And true. Doon na lang kami sa bubong nga dumaan yung mga tropa namin. Nakuha namin yung objective na yon. Nung makuha namin yung objective na yon, yung hurdle na yan, diretso na kami nun. Yung mga katabing units namin, 63rd, tapos ang 1st SRB, 10 IB. Ano na yan? Dire-diretso na lahat yan. Dire-diretso. Hindi kasi po pwedeng pag-aabante sila, titigil sila kung hindi ka rin makakabante kasi dapat yan. Magsasabay-sabay din kayo baga. Parang nag-lilipdrag lamang. Ito muna, tapos ito. Pero nung last na yan, dapat tapusin muna talaga yan. Nung makuha namin, tuwan-tuwa kami. Kasi alam namin, tapos na. Tapos na ang boxing dito. Yung mga next na building dyan, kaya na natin ito. Kasi makikita mo naman yan. Makikita mo naman sa forma ng building. Pero yung pinanggalingan namin, doon kami nahirapan. Pagkat true to it, dire-diretso. Dire-diretso na kami doon. Kuha. Pagdating doon, that time noon, nakuha na ng katabi namin noon. I think 63rd nga ito. Nakuha nila yan. Taas na sila ng flag dyan. Kaya, pagdating din namin sa dulo, nag-raise rin kami ng Philippine flag. Ibig sabihin nun, clear na lahat ito.
nakuha na namin ito. Parang umabot na kami doon sa finish line. Natapos namin hanggang doon sa dulo. From day one, nabot namin yung pinaka-katapusan. Nagsimula sa malayo, na kami ay nag-iikot-ikot lamang muna nun, pumuporma-porma pa lamang kami nun, and then, nung makapag-raise na ng Philippine flag yung mga adjacent units namin, at nalusutan ko na yung pinaka-final obstacle ko. Nung dumaan ang tropa dun sa pinaka-bubong, nakuha na namin yung building na yon, dire-diretso na. Dire-diretso na kami hanggang doon sa kadulod-duluhan. Kuha nga yung mga 50 caliber pa nga yung nakuha namin doon. Sa dire-diretso na kami doon, sa dulo. Nag-raise na rin kami ng Philippine flag doon. Sinasabi na rin namin na ito na. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo yan. But, siyempre, yun sa sektor namin yan, natapos namin yan. Yung sa iba, patapos na rin yun. Nasa sa finishing touches na lamang sila. Kaya nga, kunting-kunti na lamang. Siguro, mga ilang araw lamang tapos na lahat yun. Kasi nga, nagliliprag lang kami. Ito muna, ito. Ganon-ganon kami ng very structured. Kami doon, very deliberate ang planning ng mga nagpapagawa sa amin noon, yung mga commanders namin. Ang tindi ng kanilang, ang gagaling nilang magsalita. Ng mga commanders namin, napakataas ang respeto ko sa kanila. Kasi kung paano na kami i-motivate, paano na kami suportahan, yung mga comforting words nila, nung kami ay nadadown ang pakiramdam din namin, paano na binubus yung moral namin, katindi ng samahan. So, nung pagkataas ng flag namin, smile na ako nun. Smile na lahat yung mga tropa namin. Kaya nga, natapos namin. But, sabi ko nga, part ko as battalion commander, there will be another challenge to me. I'm looking at my men, hardened talaga sila. Tingnan mo sila sa mata nila, para talagang, alam mo pang-away talaga. And doon pa lamang, iniisip ko na, what will be the next challenge to me as battalion commander? Paano ko naman itong ibabalik at i-shape back ang mga tropa ko sa ganitong pinagdaanan namin, 5 months na pinagdaanan namin, paano ko naman uli sila ibabalik uli yung pagiging sundalo nila na may puso, na tumutulong uli dun sa kapwa, na ganito. Because they've been there, sa loob, sa frontline, 5 months. Alam ko naapektuhan din sila psychologically, at yun ang naging challenge naman sa akin. So, alam ko natapos namin yun sa Marawi. There will be time for healing. Yung mga kapatid natin doon, I pity them. Nawalan sila ng hanap buhay. Mga bahay nila, ari-arian. Mga mahal nila sa buhay, na nawala dyan. Ganon din kami nun. We may be the liberators, but we also have to liberate ourselves doon sa pinanggalingan namin doon. At yun ang magiging challenge naman sa akin. Sir, tinapos ko sir doon sa sabi ko sir na may challenge sir ba? Para sa next Okay. na... Okay, Ano, sir? bitin pa ako, pare ko. Bitin pa ako. Dry ako sir sa... Tubig ba? Haba ko lang dali-diretso.